So we've been working with our China colleagues, but to understand better, we require that data. Isang hamon ang kakulangan ng COVID-19 data ng China ayon sa World Health Organization o WHO. Kaya mahirap ding tulungan ang Beijing na ma-manage ang banta ng COVID-19 surge sa Chinese New Year holiday. Sa gitna ito ng pagbubukas ng pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo pagkatapos ng 3 taong isolation. Kilala ang Chinese New Year holiday na pinakamalaking annual migration ng mga tao. Opisyal itong magsisimula sa January 21. Subalit sa kasalukuyan, wala pa ring katiyakan ang tindi ng COVID-19 situation sa China pagkatapos na agad na alisin ang istriktong COVID-19 restrictions noong Disyembre kasunod ng mga hindi pangkaraniwang kilos protesta doon. Ayon sa World Health Organization, hanggang sa ngayon, wala pa rin itong sapat na impormasyong galing sa China upang makapagsagawa ng full assessment sa peligro ng surge. They do have a plan and they have a public messaging. They want people after 3 years of zero COVID families together, but at the same time they don't want to flare up and cause a subsequent wave. So from the data we gather today in terms of policy and in terms of procedure is what we have been recommending across all countries, but we have to get the details of their data. Tinanggal ng China ang quarantine mandates nito para sa inbound travelers noong Linggo, January 8, 2023. Subalit lumala naman ang pangamba sa lawak at epekto ng COVID surge sa bansa, kaya nagdemand ang maraming teritoryo ng negative COVID-19 test results mula sa mga galing ng China. Dahilan ng away diplomasya ngayon sa pagitan ng China at ilang mga bansang tulad ng Japan at South Korea. Kat Numaraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.